Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron na naman po tayong kukumentuhan muli. Ulit, ito po, may pahayag po sa isang balita si dating ex-PIDEA agent na si Jonathan Morales po. Nagsalita po siya at matindi rin po ang kanyang sinalita at sinabi po sa media na yun daw pong kargado ng droga o nagkukokaine ay wala raw po yung kasiguruhang pag-iisip. Pabago-bago daw po ang isip nun. Yung mga ganong kargado daw po at addicted sa pinagbabawal na gamot, mga katambay. Kaya hindi stable ang pag-iisip daw. At yun po sinabi niya sa ating Commander-in-Chief, mga katambay. Kaya pakinggan po natin ang mga interview po sa kanya at komentuhan po natin, mga katambay. Pa-wind up at you may or you may not answer, pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operations sa PIDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na nag-lapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the president to continue functioning as president. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ay ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then Senator, now President, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown? Putulin po muna natin. Ganun po pala, mga katambay. As in, senator pa pala siya noon, mga katambay. Senador pa ang ating daw, Pangulo, addicted na at gumagamit na ng bawal na gamot, mga katambay. Senador. Alam naman natin na isang senador ay powerful na. Di po ba? Lalo pa ngayon na naging Commander-in-Chief di umano, di mas powerful, di po ba, mga katambay? Kaya nakakahamangha, mga katambay. Ituloy po natin. Sa pakikipagkausap mo sa confidential informant, during that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And, i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse, which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisigutin niya rin sa inom niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisigutin niya. Ang sinisigot lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghot ng shabu kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan, hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, sana agad-agad nagpa-drug test siya. Ayun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Tama po yun, mga katambay, di po ba? Kung talagang yung sinasabing droga, sinisinghot, mahirap nga raw po di umano dahil dito sa investigador, dahil pulis po ito at naging agent po ng PIDEA, mahirap po singutin yung shabu dahil may pagka-crystal siya, di ba? Babara sa ilong natin yon. At mahirap din daw po singutin yung harina, mga katambay, di ba? Kaya talaga sinisingot lang daw po, talagang cocaine, mga katambay. Kaya matindi po aligasyon po nito ni ang sikat na sikat mo ngayon sa social media at sinisira naman ang kanyang credibility sa Congress at sa balita. Di po ba, mga katambay? Di umano. At talagang matindi rin po talaga yung hamon po ni dating agent Morales na talagang kung wala siyang tinatago, talagang napakadali po ipatunayan, di po ba? Dahil pwede naman po siyang mag-voluntary o magtalagang pumunta sa isang ahensya na talagang susuriin ang kanyang kondisyon, ang kanyang buhok o dugo. Huwag lang ihi, mga katambay. Di po ba? Napakadali po, pero hindi ginagawa ng di umano ng ating Pangulo. Ito po, tingnan po natin at pakinggan pa ibang tanong. Claro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi
ganito pala kapag ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosantog, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos kasi siya ay senador noon. Paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? At paano pa kaya yung mga maliliit nating mga mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos na parang they are above the law. Yeah. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law at hindi lang pala sa isip nila. Totoo pala. No, totoo pala. Yun. Ako, ganito po, ano? Right, sir. Right. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI na pagkakaloob, pagpapataw ng indefinite suspension na wala naman sa batas, na patawa ka na. Ito yung, yung isang parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. Ito sabihin na yan, junkie o kalaba. Na talagang pagkaya nag-trip. Talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusang pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik eh. Bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik eh. Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Kasi nga adik eh. Ibig sabihin, doon tayo pumupunta doon natin napapagtanto na itong mga nasa impluensya na ipinagbabawal na gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo. Yun po mga tambay, totoo po yun. Dahil nararanasan po natin, nakikita, di ba? Tayong mga Pilipino, kung ano epekto ng droga pagka ikaw ay nagiging lulong, di ba? Lalo po ng mga balita, napakarami po natin na naranasan na balita po pagka lulong sa droga na wala at hindi stable ang pag-iisip. Di po ba mga katambay? Tama po yung sinabi ni agent ni dating PIDEA agent Jonathan Morales kasi na-experience niya yun bilang siya isang alagad na batas, di ba? At isang investigador. Kaya tama po yung sinasabi niya na meron po talaga katotohanan yun dahil pumutok po sa balita yun, di ba? Matatanda, sobrang tanda na, di umano. Ginagahasa pa ng mga addicted. At ganun din po yung mga bata, sanggol. Ginagahasa po na lulong sa droga dahil wala nga po sa katinuan, lalo ko addicted ka, di po ba mga katambay? At matindi po ang tinuran po ni dating agent po ng PIDEA, si Sir Jonathan Morales, di po ba? Talagang yung tinutumbok niya mismo dahil matindi po kasi meron pong hawak na ebidensya po ito dahil ito po isang investigador, mga katambay. Ito nga dating agent ng PIDEA, mga katambay. At nakita niya ng dalawang mata, tsak ito, di umano, na may video. Di po ba may video daw? At merong mga litrato na napakarami. Hihigit o limang picture o mahigit pa, di umano, na iba-iba ang lugar ng mga pinagkunan na aktual na kuhanan, na bibidyohan daw di umano na sumisinghot, mga katambay. Kaya tama po yung kanyang mga logic. Dinadaan niya po sa logic kasi ayaw niya rin tumbukin hanggang hindi tapos yung investigasyon. Saka may yung hawak po nilang ebidensya, talagang yung po gagamitin talaga nila yon doon sa pinaka-actual kung saan magaganap talaga yung talagang sinasabing dikdikan na. Di ba? Dikdikan na talagang papatunayan mo na ito'y totoo, yung hawak mo investigasyon. Hindi po katulad na nangyayari di umano sa Kamara at sa mga ilang senador at lalo sa mga malalaking media na tinitira na yung kredibilidad nitong si dating agent Morales, di ba? Putok na putok po sa Kamara na talagang sinisira po yung credibility o kredibilidad nitong dating agent Morales, di ba? Talagang sirang-sira po ang napakadami po nilang paratang dito sa agent na kesyo
maraming krimen at awol o talagang ito'y patong-patong daw ang kaso di umano at dapat hindi paniwalaan, di po ba mga tama? Pero hindi nila sinisilip ng Kamara yung mga ebidensya saka yung leaking. Yung leaking kung yung po ba'y totoo. Totoo ba yung pumutok at yung nahawakan ni Maharlika, di ba? Na yung ba'y legit at talagang dokumentado na yun galing talaga sa ahensya ng PIDEA nung panahon po ni dating Pangulong Aquino na may PIDEA po nung mga panahon na yun. At nasasangkot din yung isang nasa gabinete ng dating Pangulong Aquino na si Paquito Ochoa, di ba? Yun daw di umano ang naging sinasabing padrino di umano ni dating senador panahon pa noon ni senador ang Pangulong Marcos, di ba? Kaya napakalawak po na involvement nitong issue na ito. Pero ang Kamara di umano hindi nila tinututukan yung issue kung saan nag-ugat yung problema ng leaking, di ba? Ang tinutumbok lang nila yung mismong nagbunyag na nadamay lang, di ba? Dahil merong ditong pumuputok na puting ahas ni Maharlika na nahandun mismo sa loob ng ahensya. Ito naman sa tingin ni Kamanong, itong dating agent na si Jonathan Morales, ito po nananahimik po. Pumutok lang po yun dahil yung papel na dapat ay nasa pag-iingat ng PIDEA, lumabas. Kaya po, lumabas na rin po itong Jonathan dahil siya po yung nakapirma doon sa dokumento nung pag-iimbestigan niya. At meron pa siyang kasama na ibang pang investigador, di ba? Kaya nadawit at nadamay at nandito na siya ngayon at lumalantad at nagsasalita at nagsasabi naman ng totoo dahil pinatututuhanan niya yung dokumento, di ba mga tama? Ang mga involvement, di umano, narinig natin sa Senado, may mga artista pa, katulad ng veteran actress na si Maricel Soriano, di umano, di ba? At ang Pangulo at marami pang involved na mga sinasabing mayayaman, di po ba? At ang isa pang nakaka-amaze din, nakakalungkot, yung sinabi ng isang angkor na si Dr. Badoy na ang hustisya pala pang mahirap lang. Pag mayaman ka, hindi ka po pwedeng patawan ng hustisya sa ating bansa. Kaya daw pala ang First Lady, parang kung umasta raw, talagang hindi po pwedeng kapitan ng hustisya dahil ang hustisya di umano nahuhugot, di umano, nababayaran daw, di umano. At marami pang pwede silang gawin dahil nga sila tinatawag na nasa mayayamang sektor ng lipunan, di umano, di ba? Kaya nalulungkot po ang isang angkor na sabihin din po na talagang tahasang ginagawa ng First Family, di umano, yung ganong sistema na ang batas talagang pangmahirap lang ang pataw ng batas, di umano. Mga katambay, nakakalungkot lang po. Kaya ang batas natin sa Pilipinas para sa atin lang. Pagka sa mayayaman, iba ang batas nila, mga katambay. Yun ang ayon dito sa angkor na si Dr. Badoy. Nakakalungkot po. Kaya ito po, pag hindi po ito sineryoso at tinutukan ng Pangulo, 4 na taon po ito. Yun po ang lagi ko sinasabi. 4 na taon na maririnig niya po itong issue na nasa kanya po nakakabit, yung issue ng droga, hanggang hindi niya pinatutunayan dito sa mga nagiging oposisyon na ngayon, di umano. At si Kamanong nagtatanong, dahil nagtatanong din si Kamanong, bakit ayaw seryosohin ng ating Pangulo yung matagal ng bintang sa kanya, halos taon na ito. Last year pa ito pumutok, hanggang ngayon mga katambay. Malapit na namang kalahati ang taon natin ngayon. Pero taingang kawali pa rin ang Pangulo, mga katambay. At puro ang nagsasalita, puro nasa labas ng Pangulo, Kamara, media, yung sinasabi ni Senadora Ay Marcos, si Mada vlogger, mga Gcash vlogger na meron daw pondo di umano. Yun lang maririnigan mo. Pero mismo sa Malacanang, ang Pangulo hindi nagsasalita, mga katambay. Hindi niya sinasagot na siya malinis, di umano, at talagang hindi gumagamit at pinagbabawal ng gamot. Hindi niya binubuksan yung issue niyan. Tatawanan lang po siguro, mga tawa, gano'n, hindi. Pagka may mga interview tayo nakikita, di po ba? Nakakalungkot. Kaya matindi pa po ang mga dadanasin po ng ating Pangulo, di umano. Ito po'y patuloy na talagang maiipit at madidikdik at mababao ng pangalang
PBBM, lalo sa issue ng droga, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Yan lang po, mga katambay, ang nakakalungkot na ayaw pang tuldukan ng ating Pangulo, yung issue sa kanya, lalo sa droga. Talagang hintayin na lang natin, mga tambay, kung maisipan ng Pangulo na yung lahat ng bumabati ko sa kanya, patulan niya. Tingnan na lang po natin sa mga darating na panahon, mga katambay. Muli po si Katambay Manong po, nag-iiwan po muli. Tis-tis lang, mga katambay. Makakabangon pa ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!